Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Malaman kaya ni Giselle ang totoong plano ng mag-amang Justin at Eric na paghihiganti ang gagawin nila sa kanya? Nakilala kaya ni Lynette si Dax ang taong kumidnap sa kanya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ito na ang araw na pinakahihintay ni Giselle para kay Justin dahil unang araw niya na magtatrabaho sa Apex at excited na siya na muli niyang makakasama ang anak niya. Umaasa siya na maayos lahat ng pagkakamali niyang nagawa kay Justin. Ang hindi alam ni Giselle ay ang planong gagawin sa kanya ng mag-ama. Paghihigantihan nila si Giselle at pagbabagsakin nila ito bilang ganti nila sa lahat ng ginawa sa kanila ni Giselle. Habang si Giselle naman ay hindi na sinamahan si Robert na pumunta ng presinto dahil mas gusto niyang magabayan si Justin at maibigay niya ang kanyang full support sa trabaho. Kaya gusto niya itong paghandaan at ipakita kay Justin na kahit anong galit pa niya sa kanya ay gagawin niya ang lahat na magkaayos silang mag-ina. Kaya bumili si Giselle ng bulaklak na ibibigay niya para kay Justin bilang pag-welcome niya sa kanyang unang araw na trabaho. Hinintay ni Giselle ang pagdating ni Eric at Justin. Sobrang excited si Giselle at masayang-masaya siya. Maya-maya ay dumating ang mag-ama niya at ibinigay niya agad ang dala niyang bulaklak para kay Justin. Kinuha naman ito ni Justin at sinabi ni Giselle na, "Welcome to your new office, Justin. Gusto kong maging komportable ka sa bago mong trabaho." Hindi naman nagustuhan ni Justin ang ginawa ni Giselle at habang pinagmamasdan niya ang paligid ng office niya, ay bigla itong nagalit kay Giselle at sinabihan niya ito na, "Alam mo, hindi ako komportable na naandito ka at lagi kang nakabuntot sa akin." At bigla niyang itinapon ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Giselle at sinabihan niya ito na ayaw ko ng mga bulaklak. Ikinagulat ni Giselle ang sinabi ni Justin. Hindi mapigilan ni Giselle na masaktan pero inuunawa niya si Justin dahil sa mga nagawa niyang kasalanan dito. Pero hindi siya susuko na suyuin si Justin para lang mapatawad siya nito dahil alam niya na malaki ang pagkukulang niya bilang isang ina kay Justin. Agad naman pinigilan ni Eric si Justin at sinabihan niya ito na, "Tama na Justin, na kung galit ka sa mami mo, huwag mong ipakita na wala kang respeto sa kanya." Ina mo pa din siya, galit na tinitigan ni Justin si Giselle, kaya agad naman humingi ng pasensya si Giselle kay Justin dahil hindi niya alam na ayaw niya ng mga bulaklak. Pinunot ito ni Giselle at sinabi na, "Sige, kung hindi ka komportable na naandito ako ay aalis na lang ako para hindi ka maistorbo sa trabaho mo." Humingi din ng pasensya si Eric kay Giselle dahil sa inasta ni Justin sa kanya. Sabi ni Giselle na okay lang at maiyak-iyak na nagpaalam ito kay Eric at Justin. Pagkaalis ni Giselle, napangiti naman si Eric kay Justin dahil tagumpay ang ginawa nilang pag-arte sa harap ni Giselle at mukhang ikinabigla niya ang ginawa sa kanya ni Justin. Sabi ni Eric na umpisa pa lang ito Giselle, marami pang susunod na magaganap dahil unti-unti namin kukunin ang nararapat sa amin ng anak mo. At numiti naman si Justin sa tatay niya. Sa kabilang dako naman kasama ni Josa si Lynette na bumisita sa asawa ni Josa. At habang masayang nag-uusap ang dalawa sa labas ng mall ay nakaramdam si Josa na gusto niyang magbanyo dahil ihina siya. Kaya inaya ni Josa si Lynette na pumasok ng mall. Nagmamadali ang dalawang pumasok nang biglang may nabangga si Lynette at sabay siyang napatingin sa lalaki. Ikinagulat ni Lynette nang makita niya si Dax. Si Dax ang tauhan ni Balahadja na isa sa mga kinatatakutan ni Lynette na naging sanhi ng trauma niya. Simula nang binukot siya nito. Biglang nakaramdam si Lynette ng takot. Ganon din si Dax dahil natatakot siya na baka nakilala siya ni Lynette. Kaya agad naman humini ito ng paumanhin kay Lynette at Josa saka dali-daling umalis. Pero nakatago muna ito para tingnan kung ano ang reaksyon ni Lynette. Habang si Lynette ay sobrang nakaramdam ng takot na ipinag-alala naman ni Josa. Sabi ni Josa, "Lynette, ayos ka lang ba? Hindi mo kaimik si Lynette dahil nakatingin lang ito kay Dax habang papalayo." Hindi maintindihan ni Lynette kung bakit nanumbalik ang takot niya sa nakabanggaan niyang lalaki at pakiramdam niya ay kilala niya ang boses ni Dax nung nagsalita ito. Sabay niyaya ni Josa si Lynette na pumasok na sila ng mall at pinaupo niya muna ito. Habang si Lynette naman ay napapaiyak sa nararamdaman niyang takot. Sabi ni Josa na dito ka lang, huwag kang aalis at bibili lang ako ng tubig dahil nag-aalala siya para kay Lynette at umalis si Josa sandali. Habang si Dax naman ay tinawagan si Nerissa para tanungin kung nasaan na ito. Sabi ni Nerissa na sa parking lot na lang sila magkita
Kaya dali-daling pinuntahan ni Dax ni Risa para kunin sa kanya ang hinihingin pera niya kay Moira. Kabadong-kabado si Dax habang papalayo ito. Napapalingon lang siya dahil baka nakilala siya ni Lynette. Hindi siya makapaniwala na makakabanggaan niya ito. Agad siyang umalis at pinuntahan niya si Nerissa sa parking lot dahil makikipagkita siya dito. Hinanap niya si Nerissa at nakita niya ito at nilapitan. Pagkalapit niya ay napansin naman ni Nerissa si Dax na kinakabahan at takot. Galit na tinanong ni Nerissa si Dax kung anong nangyayari sa iyo at parang nakakita ka ng multo. Sabi ni Dax na mas masahol pa sa multo ang nakita ko, si Lynette. Ikinagulat naman ito ni Nerissa ang sinabi ni Dax kaya naitanong niya kung nakilala ba siya ni Lynette. Sabi ni Dax na hindi naman siguro dahil hindi naman niya talaga nakita ang mukha ko noon. Pero ang ikinakatakot lang ni Dax ay kung nakilala nito ang boses niya dahil nakita niya ang itsura ni Lynette na takot na takot pagkakita sa kanya at nung magsalita siya. Sabi ni Nerissa na bakit hindi ka kasi nag-iingat. Naku, pag nagkataon na makilala ka ni Lynette ay manilitikan tayo kay Moira, pati ako, madadamay sa inyong dalawa. Sabi ni Dax na hindi mangyayari yon dahil hindi niya ako nakilala. Sabi ni Nerissa na siguraduhin mo lang lalong-lalo na wala dito si Moira at nasa Japan sila. Agad naman ibinigay ni Nerissa ang perang kailangan ni Dax. Sabi ni Nerissa na umalis ka na agad dito at baka may makakita pa sa atin. Kaya dali-dali nang umalis si Dax. Samantala sa loob ng mall kung saan iniwan ni Joshua si Lynette ay nakayuko ito at tinatakpan niya ang tenga dahil sa sobrang takot. Bigla naman napadaan si Robert at nakita niya si Lynette na nakaupo at parang umiiyak na natatakot. Agad niyang nilapitan si Lynette at kinalabit niya sa balikat. Ikinagulat naman ni Lynette ang pagkalabit sa kanya ni Robert at bigla itong napatayo nang makita niya si Robert at sabay niyakap niya ito ng mahigpit. Ipinagtaka naman ni Robert kung bakit bigla siyang niyakap ni Lynette kaya naitanong ni Robert kay Lynette kung okay lang siya at kung ano ang nangyayari sa kanya. Umiiyak na sinabi ni Lynette na natatakot ako RJ. Sabi ni Robert, saan ka natatakot? Anong ginagawa mo dito mag-isa? Maya-maya ay pinaupo ni Robert si Lynette at umiiyak pa din ito. Dumating naman si Josa na may daladalang inumin para kay Lynette at nakita niya si RJ. Doc RJ, nandito ka pala. Sabi ni Robert na oo napadaan lang siya. Dahil galing siya ng presinto para tanungin kung may update na sa kaso ng papa nila. Kaya nakita ko si Lynette nag-iisa dito kaya nilapitan ko siya. Sabi ni Josa na biglang natakot si Lynette dun sa taong nakabangga niya kanina. Kaya tinanong ni Robert si Lynette kung ano ang kinakatakot niya. Sabi ni Lynette na pakiramdam ko ay nakita ko na siya dahil iba yung naramdaman kong takot nung tinitingnan ko siya. Sabi ni Josa na baka iniisip mo lang na nakita mo na pero hindi pa naman talaga. Sabi naman ni Robert na kilala mo ba siya? Hindi makasagot si Lynette dahil pinipilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang lalaking yon at kung bakit may nararamdaman siyang takot para dito. Kaya napaiyak na lang si Lynette. Ipinag-alala naman ito ni Robert at Josa, kaya sinabihan ni Robert si Lynette at Josa na ihahatid niya na lang sila at pumayag na din si Lynette. Matatandaan pa kaya ni Lynette si Dax? Nagsisimula na ba ang paghihiganti ni Justin at Eric kay Giselle? Mahuhuli na kaya si Dax? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.